Amen. Praise the Lord. Happy Sabbath. Worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches and wisdom, strength and honor, glory and blessing. Worthy is the Lamb of God, Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is my head, my Lord and my God. Let us pray. Father in heaven, in the name of Jesus Christ, bless all the saints that hear this word, that they will be encouraged to hold fast until the end. And as we seek your word, impart us with wisdom and perfect understanding of your glorious revelation. And bless all those who may hear it, and cast out all unbelief and doubts. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord Jesus Christ. You may be seated, brethren. The Lord Jesus is the Lord of the Sabbath. And today we celebrate the glorious resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead. Today is his resurrection from the dead, the Lamb of God. It is the 20th of November, 2021, the Holy Sabbath here in the Philippines. And I wish for you to be enjoying it, because if you are not enjoying the sacred Sabbath of Jesus Christ, I would suggest you get into it before Jesus Christ takes it out of the earth, and you will not have any further opportunity. Nakita po natin sa Revelation chapter 7 na sa mga huling araw, sinelyuhan ang mga anak ng Panginoon upang hindi sila magalaw ng kapangyarihan ng dyablo, upang sila ay mapag-ingatan sa darating na pagsubok sa buong daigdig. Kaya't ang lahat ng Kristiyano ay dapat manatili sa pagiging saksi sa katuwiran ng 10 utos at sa patotoo na wala nang hihigit pa sa mahal na Panginoon Jesucristo. At ang layunin ng pagseselyo sa mga Kristiyano
ay upang hindi sila masaktan sa mga kalamidad at mga kawasakan na darating at yayanig sa buong sanlibutan. At sa chapter 7, matapos ang pagsiselyo sa mga banal ng Panginoon, darating ang mga salot na nakatuon sa lupa, sa mga pananim at mga puno at sa karagatan. Sa chapter 8 naman po, makikitang may katahimikan sa loob ng kalahating panahon habang tinatanggap ni Kristo ang mga panalangin ng mga banal. Matapos nito, ay may mga kakilakilabot na mangyayari. Matapos tanggapin ang mga dalangin ng mga Kristiyano, ay ibubuhos ang mga baga ng apoy sa bawat tunog ng unang 4 na trumpeta upang saktan ng lupa, ang mga pananim at mga puno at ang karagatan. At ang layunin ay upang magsisi ang mga tao at tumalikod sa kasalanan. Subalit, karamihan sa sangkatauhan ay hindi nagsisi, bagamat nakita ang mga katulan na naibuhos. At sa Revelation chapter 8 verse 13, isang lumilipad na anghel ang nagbibigay ng babala nang may malakas na tinig na sinasabing, kakilabutan, kakilabutan, kakilabutan sa mga nananahan sa lupa dahil sa iba pang mga tunog ng trompeta ng 3 anghel na hihipan pa. Excuse me. Kaya makikita naman natin sa susunod, sa chapter 9, na unti-unting tumitindi ang parusa na daranasin ng buong daigdig. Ang kakilabutan ay darating sa mga taong walang selyo ng Panginoon habang ang ating 3 trumpeta ay tumunog. 2 sa mga tunog ng trumpeta na ito ay matatagpuan dito sa chapter 9 at nakita ni Juan na ang mga tatanggap ng pagkawasak sa panahon ito ay ang mga nananahan sa lupa. Sila ang mga taong walang selyo ng Panginoon. Ang huling 3 tunog ng trumpeta ay maglalarawan sa mga parusang tatanggapin nila. 4 na trompeta ang hinipan sa chapter 8 at napinsala ang mga puno, karagatan at lupain. Ngayon po, dito sa chapter 9, ay hihipan ang 5 at 6 na trompeta at ang mga target ay ang mga nananahan sa lupa. Ang mga tao mismo ang direktang tatanggap ng mga parusa ng Panginoon. Sila ang mga tumatangging magsisi sa kanilang mga kasalanan. Isang malubhang pagkawasak na yayanig sa lupa habang pinatunog ng 7 anghel ang kanilang mga trumpeta simula sa 8 kabanata. Ang sabi sa chapter 8, kakilakilabot ang mga huling 3 tunog ng trumpeta, sapagat ang kahatulan ay nakadirekta na sa mga tao. Hindi na sa lupa, hindi na sa pananim, hindi na sa mga puno at karagatan, kundi sa mga tao na. Sangkatauhan ang tatamaan ng salot na darating. Huling 3 tunog ng trumpeta. Ito'y sa mga hindi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Minamahal, nanaisin mong tumalikod sa kasalanan. Nanaisin mong sundin ang mga utos ng Panginoon dahil ito ang selyo ng Panginoon upang matakasan mo itong mga kakilabutan na tatama sa sangkatauhan. At hindi mo kakayaning makatakas kapag ikaw ay inabutan nito.
na hindi nasisilya. Ngayon, tayo po ay dadako ngayon sa mensahe ng Revelation chapter 9. At nais kong makinig kayong mainam. Sapagat dito sa chapter 9, ang panahon ng pagtunog ng ikalima at ika-anim na trumpeta. At dito ay lubhang matindi ang malagim na pinsalang tatama sa sangkatauhan. Sa pag-ihip ng ikapitong pakaka o trumpeta, ay maraming magaganap na pagbuhos ng puot na o galit ng Panginoon sa mga makasalanan. Kaya, mga kapatid, hindi mo na naising mapabilang sa mga ito. At ipapaalala ko sa inyo na sa panahon ito, ang pandaigdigan salot na tatama sa mga tao ay naririto pa sa lupa ang mga hinirang. Wala pa ang sinasabi ninyong rapture of the church. Wala pa. Sapagat di pa tayo humahantong sa ikapitong trumpeta, ang huling trumpeta. Ikalima at ika-anim na trumpeta pa lang po ito. Meron pang ikapitong trumpeta at last two bowls na matatagpuan sa chapter 11. Ngayon po, sa Revelation chapter 9, unang bahagi ay ang end time torment of transgressors. Ang ikalima at ika-anim na trumpeta at ang unang woe. Ang Revelation chapter 9 ay patungkol sa torment o paghihirap na daranasin ng mga masalansangin sa kautusan ng Panginoon. Ito ay naglalaman ng kaganapan na dala ng pagtunog ng ikalima at ika-anim na trumpeta at ang unang kakilabutan o woes na tatama sa mga tao. Ano ba itong woes o takot o kakilabutan? Ito po ay ang mga malagim na magaganap sa sangkatauhan. May tatlong woes na bubuhos sa sangkatauhan. Sa chapter 9, kapag hinipan ng anghel ang ika-anim na trumpeta, ang unang woe o kakilabutan ay magaganap. Kapag hinipan ng anghel ang ika-anim na trumpeta, ang unang woe o kakilabutan ay magaganap. At ang kasunod na dalawa pa ay kasunod ng pagtunog ng ikapitong trumpeta, ang huling pagtunog ng trumpeta. Ang mga ito ay pawang kakilabutan na pipinsala sa mga nananahan dito sa lupa. Basahin po natin. Revelation 9:1. At humihip ang ikalimang anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng kalaliman. Isang bituin ang bumagsak mula sa langit. Ito ang first woe o kakilabutan. A star falls from heaven. This is the first woe or the first terror. Ang bituin na ito ay hindi nagmula sa langit, kundi ito ay nahulog mula sa langit. Ito ay pinalayas sa langit. Ito ang Diablo, si Lucifer. Kaya wag po kayo papayag na kayo'y tawaging hulog sa langit. Sapagat yung hulog sa langit, siya yung Diablo, siya si Lucifer. So si Lucifer, ang Diablo, ay pinalaya sa langit upang buksan ang napakalalim na hukay. Kaya mayroong isang kalaliman, isang hukay na walang hanggang kalaliman. Ang kalalimang hukay na ito ay ang lugar kung saan
Ikinadena ni Jesucristo ang masasamang anghel na lumalakad sa lupa noong mga araw ni Adan, ang mga masasamang anghel noong mga araw ni Noe, at sa mga araw ng aklat ng Henesis. Ang ilan sa kanila ay mga higante, at ito ay nasa paligid pa rin nang pumasok ang Israel sa lupain ng Kanaan. Kung babasahin mo ang kasaysayan ng Egypt at ang kanilang mga sinaunang kultura, makikita mo na mayroon sa kanilang mga talaan na mga kakaibang nilalang na ito, na may taglay na higit na katalinuhan at may higit na kapangyarihan at impluwensya kaysa sa mga tao. Kaya't si Jesucristo ay sinugo. Kaya't si Jesucristo ay sinugo ang kanyang mga anghel upang palayasin si Lucifer mula sa langit. At binuksan niya ang napakalalim na hukay. Ang napakalalim na hukay ay parang isang mataas na seguridad na bilangguan upang makulong ang mga nahulog na anghel na dumating sa lupa upang gawin ang kanilang mga gawain ng kahalayan. Ang mga nahulog na anghel na ito, gusto nila ang lupa dahil ang lupa ay isang magandang tirahan. Ito ay hindi katulad ng anumang planeta sa sansinukob. Nais nilang sirain ang tao upang sila ay mabuhay at magkaroon ng kapangyarihan sa lupa mismo. Ngunit nilikha ng Panginoon ang lupa para sa tao at hindi niya nilikha ang lupa para sa mga nahulog na anghel, ni kahit para sa mga anghel niya, ngunit para lamang sa tao. Kaya dahil doon, ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay labis na nagagalit. Alam niyo, hindi tao ang may akda ng kasalanan. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ang may akda ng kasalanan. Sa halamanan ng Eden, ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay naglinlang kina Eva at Adan. At hinikayat silang maging kasabwat laban sa Panginoon na sumuway at magimaksik laban sa mga utos ng Panginoon tulad ng ginawa nila. Kaya dito sa Revelation chapter 9, nang hipan ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta, ang anghel ng napakalalim na hukay, ang maninira, ang hayop, ang Antikristo ay pinakawalan kasama ang kanyang hukbo ng mga nahulog na anghel. Ang kanilang misyon ay pahirapan ang isipan ng mga masalansangin ng sakit at pagdurusa. Ang target ay ang mga walang selyo ng Panginoon. Pero bago tayo tumuloy sa chapter 9, kailangan maunawaan ninyo ang ilang mga bagay. Kailangan maunawaan ninyo kung bakit nagkakagulo ang buong mundo ngayon. Kailangan maunawaan ninyo kung bakit pinahihintulutan ng Panginoon na mangyari sa atin ang mga bagay na ito. Kailangan maunawaan ninyo ang kalooban ng Panginoon at ang galit ng Panginoon ay bababa sa mga lumalabag gaya ng nasusulat. Bababa ito, mga minamahal. Ang nasusulat dito sa Revelation ay ganap at totoo. Si Jesus Christ mismo ang author nito. Siyang may akda ng aklat ng pahayag. Darating na ang paghuhukom at walang makakapigil dito. At dahil ito ay ibubuhos dito sa lupa, kailangan maunawaan ninyo kung ano ang dapat gawin sa mga panahong tulad nito. Kailangan maunawaan ninyo kung ano ang dapat niyong ipagdasal sa mga panahong mapanganib na ito.
nasa gitna tayo ng isang bagay na hindi pa natin nararanasan. Isang pandaigdigang pandemya. At kailangan mong maunawaan na malibang magsisi ka sa iyong mga kasalanan at bumalik sa daan ng Panginoon, ay hindi mo matatakasan ang puot ng Panginoon na darating sa lahat ng makasalanan. Panahon na upang mapagtanto kung ano ang dapat gawin ngayon mismo hanggang sa matapos ang galit na ito. At kung hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin sa panahon ito, ito ay dahil nakaligtaan mo ang sabi ni Jesus sa Mateo 24, na ang sabi, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't bandako. Ang lahat ng ito ay simula ng pagdadalamhati. So, na mismo ang mensaheng yun ni Jesus, umarahil ay sinasadya mo itong baliwalain. Tanyo, iyan ang problema ng karamihan sa mga iglesia at Kristiyano sa ngayon. Hindi nila nakikita na darating ang paghatol ng Panginoon. Ang mga Kristiyano ngayon ay katulad ni Balaam at ng kanyang asno. Nakikita ng piping asno ang anghel ng Panginoon na malapit na silang saktan, ngunit hindi makita ni Balaam. Nakikita ng piping asno ang pagdating ng paghuhukom, ngunit hindi makita ng huwad na propeta. Yan po ang Kristyanismo sa ngayon. Binubulag sila ng kasiyahan at pagpapalang karnal. Ayaw nilang makita sapagat ayaw nilang huminto sa kanilang kasiyahan. Ayaw nilang isiping may hangganan ang buhay nila ngayon. Church, oras na para gumising. Oras na para marinig ang tinig ng Panginoon. Ngayon na ang panahon. Manumbalik sa Kanya at magsisi sa iyong mga paglabag. Magsisi at talikuran ang iyong mga kasalanan. Sapagat sa gusto mo man o hindi, tayo ay naglalakad ngayon sa katapusan ng panahon at ang pagdating ni Jesus ay nalalapit na. Sinabi ni Jesus na ang simula ng mga tila labor pains o sakit ng panganganak ay mga digmaan, taggutom, salot at paglindol at sa magkakaibang lugar. Ang lupa ay nagkakaroon ng tila kirot ng panganganak. Matagal nang naghihirap ang lupa. Ang lupa ay nagluluksa. Ito ay nabubulok. Ito ay kumukupas at ang mga tao ay nanghihina. Ang lupa ay nadungisan. Ang mundong ito ay namamatay na. Sinabi ni Jesus na ang lahat ng ito ay pasimula ng kalungkutan at pagdadalamhati. Ang lahat ng ito ay simula ng mga sakit sa panganganak. At lahat ng mga palatandaan na binibigay sa atin ay nakikita na natin. Lahat ay nagaganap na at narito na rin. Tignan ang lahat ng nangyayari. Ang lahat ng nangyayari ngayon nang may bukas na mga mata at isipan upang makita mo ang panahon. Nabigmaan, tagutom at salot, lindol sa magkakaibang lugar, narito na sila. Digmaan sa Syria. Ang krisis sa ekonomiya at migrasyon ng Venezuela. Sa nakalipas na 4 na taon mula
2017, mula sa mga bagyo hanggang sa pagbaha at lindol, hanggang sa pagguho ng lupa. Ang mga hurricanes ay nagdulot ng kalituhan sa buong Caribbean Islands, Florida Peninsula at sa baybayin ng Texas. Ang mga baha ng monsoon ay nakakaapekto sa milyong-milyong sa Timog Asya at mula sa Bangladesh hanggang Texas. Lindol sa Mexico, pagkawasak sa mga bahagi ng India, sa Bangladesh at Nepal, pagguho ng lupa at mudslide, pagsabog ng bulkan, tagtuyot, kakaibang panahon, heat waves, matinding temperatura, wildfire at tsunami, ang krisis sa gutom at pagkain, Ebola, mga salungatan sa Africa at iba pang bahagi ng mundo. Alam nyo, nung nakaraang taong 2020, ang kanyang mga armas na pinili ay kinabibilangan ng apoy, hangin, tagtuyot at ulan na may mga lindol at pagsabog ng bulkan. Panahon ng tagbagyo sa Europa, East Africa at Pakistan, pineste ng parang sa Ehipto. Ang baha at mudslide sa Brazil, naging dugo ang mga ilog. Mga lindol sa Iran at Turkey. Mga wildfire sa Amazon, wildfire sa California, mga nakamamatay na bushfire sa Australia na pumatay sa mahigit 500 milyong hayop. Pagbabago ng klima na naging sanhi ng pagkatunaw ng mga glaciers. Baha sa Indonesia at Dubai, na bihirang maganap noon. Mga bagyo sa South America, mga sakuna, bunsod ng buhawi at bagyo. Sa magdamag na oras noong Marso 2 sa 3, taong 2020, 2020, 14 na buhawi ang dumaan sa Southern Kentucky, Middle Tennessee at Northern Alabama na nagdulot ng kamatayan at pagkawasak. 2,455 na lindol na tumama sa Puerto Rico mula noong Disyembre 22. Mayroong 49 na kumpirmadong pagsabog ng bulkan mula sa 49 na magkakaibang bulkan. 5 sa mga iyon ay may bagong pagsabog na nagsimula noong taon. Isa na rito ang Taal volcano natin. Ang daigdigang krisis, mga refugees, ang lahat ng mga palatandaan ito, ay ibinigay ni Jesus, naghayag sa harap ng ating mga mata. Ang ilan lamang dito, sa lahat ng mga sakuna at salot na tumatama sa lupa sa maikling panahon. Ang lupa, ang mga dagat at mga puno ay nasaktan gaya ng eprenopausia. At napakarami pang iba. Nakukuha niyo po ba? Ang lupang ito ay matagal nang nagdadalamhati. Ito ay sumisigaw. Ito ay nagdadalamhati at nalalanta at naglalaho. At ang mga nanirihan ay nanlulupaypay. Tayo ay nawawasak. At bakit? Sinabi ni Isaias, dahil ang lupa ay nadungisan sa ilalim ng mga naninirahan dito, dahil nilabag nila ang batas ng Panginoon, binago ang ordinansa, sinira ang walang hanggang tipan, if you will walk in my ways, by keeping my commandments, I will be your God, and you will be my people.
the perpetual covenant. Sa makatuwid, nilalamon ng isang sumpa ang lupa. At ang mga naninirahan dito ay nagdurusa para sa kanilang pagkakasala. Kaya nga, ang mga tao sa lupa ay nasusunog at kakaunti ang natitira. At inyo pong makikita ito sa Isaiah 24 na kabanata. At ngayon po, ang salot ay nakadirekta sa mga tao. Ang coronavirus o COVID-19 pandemic, ang mundo ay nasa malaking kaguluhan. Nakikita mong nagsasara ang mga tindahan, di po ba? Humihinto na ang mga programa sa telebisyon, nagsara ang mga mall, nagsara sa transportasyon, global lockdown, curfew sa ilang partikular na lugar, suspensyon sa trabaho, walang trabaho, gutom na pumapasok. Mabilis na tumataas ang mga kumpirmadong kaso sa pagkamatay at isang panawagan na ipatupad ang isang bagay para maaresto ang nakakatakot na ito. Pandemya. Lahat ng ito ay kanilang ipatutupad. Dahil sila ay nagse-set up o naglalatag ng entablado para sa mas higit pang mga bagay na darating. Mga kapatid, kaibigan, mga minamahal, dapat nating malaman at mabatid na tayo ay nasa huling panahon na. Nasa mga huling araw na. Ito ang panahon para gawin ang kailangan gawin ng isang anak ng Panginoon. Hindi tayo iniwan ni Jesus sa limbo. Alam natin na ang mga bagay na ito ay darating at mangyayari. At tayo ay nasa panahong hindi pa natin nararanasan. Ang simula ng kalungkutan ay dumaraan, tagutong, salot, lindol at digmaan, narito na. Dapat nating maunawaan ito, maliban kung ikaw ay bulag at bingi. Sa makatuwid, darating ang pag-uusig ng mga Kristiyano. Ang pagbangon ng Antikristong pamahalaan ay paparating na. Ulitin ko po, ang pagbangon ng Antikristong pamahalaan ay paparating na. Malapit nang magbago ang ating ekonomiya at nasusulat na ang pamahalaang Antikristo ay magdedeklara ng sarili niyang sistema kung saan hindi ka makakabili at makakapagbenta o makakapangalakal ng walang marka ng halimaw. Hindi ka makakapasok sa anumang establishmento, pamilihan at iba pa, hanggat wala kang katibayan na ikaw ay tumanggap sa kanilang sistema. At nagaganap na ngayon ng mabilis. Naniniwala akong darating yan. Hindi natin alam kung kailan. Ngunit ito ay darating. Kasunod ng pandaigdiang krisis na ating kakaharapin ngayon o kinakaharapin. At mararanasan natin ito, gustuhin man natin o hindi. Kaya't buksan mo ang iyong mga mata. Hindi ito simpleng bagay lamang. Ito ay nasusulat at ito'y babala ng Panginoon at natutupad na ngayon. Ngunit kaibigan,
Kung wala kang oras na makipag-usap sa Panginoon noon, ngayon na ang oras. Panahon na para lumuhod at pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan. At oras na para sa mga Kristiyano na maghayag sa mga naliligaw, maghayag sa mga nawawala, maghayag sa mga natatakot, magpatotoo sa mga naliligaw, magpatotoo sa mga nawawala, magpatotoo sa mga natatakot, dahil ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang paghatol dahil sa kasamaan ng sangkatauhan. At ito ay magiging mas malala. Makikita mo yan habang binabaybay natin ang chapter 9 at ang natitirang bahagi ng aklat ng pahayag. At gaya ng nasusulat, ito ay magaganap. It will come to pass. Kaibigan, ang inyong mga pastor at mga pinuno ng iglesia ay nangangaral na huwag kang matakot sapagkat ang Panginoong Hesus ay sumasayo, at kung si Kristo ay para sa iyo, sino ang maaaring laban sa iyo? Nangangaral sila na oras na para sa kalalakihan at kababayan ng Panginoon na manindigan na may katapangan at pagtitiwala dahil walang kapangyarihan sa lupa na maaaring dumating laban sa isang anak ng Panginoon. Nangangaral sila na oras na para maging mandirigma ka, na isuot ang buong baluti ng Panginoon. Nangangaral na ang sangkatauhan ay marapat na sama-samang nagdarasal laban sa pandemyang ito at may paniniwalang dinggin ang kanilang mga panalangin. At sila'y nagsusumamo sa dugo ni Jesus laban sa salot na ito, at ang lahat ay magiging maayos sa pangalan ni Jesus. Opo, mga kaibigan, tama po yan. Ngunit, yun ay kung ang Panginoon ay para sa iyo at kung ang Panginoon ay nasa iyo. Ngunit makinig ka. Dahil ang nabigong sabihin sa iyo ng pastor at mga ngaral na iyon ay kung paano ka makakatakas sa puot at paghatol ng Panginoon. Ang nabigong sabihin sa iyo ng ebanghelistang iyon ay kung paano ka magsisi sa iyong mga kasalanan. Ang nabigong sabihin sa iyo ng pastor na iyon ay kung ano ang kasalanan nang ikaw ay makapagsisi sa iyong mga nagawang kasalanan. At ang nabigong sabihin sa iyo ng pastor na iyon ay ang kasalanan ay ang paglabag sa 10 utos. At walang makasalanan ang makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Ang nabigong sabihin sa iyo ng lalaking iyon o ng babaeng pastora na iyon ay kailangan mong matakot sa Panginoon at sundin ang kanyang mga utos sapagkat parating na ang oras ng paghukom. Ecclesiastes 12:13 at 14. Sapagkat iyan ang baluti ng Panginoon na dapat mong isuot upang ikaw ay makatindig na may katapangan at katapatan sa panahon ito. At si Kristo ay sumayo. Yan ang nakaligtaang ipangaral sa iyo ng bulaang pastor at pastora na hindi marunong gumalang sa pinag-uutos ng ating Lord Jesus Christ. At ang nabigong sabihin sa inyo ng pastor ay ang paghahatol ni Kristo ay totoo at ganap na matuwid, at ito ay darating, gustuhin mo man o hindi. Kaya ng nasusulat, siyang magaganap. At kaibigan, hindi ka maaaring manalangin laban sa kaluban ng paghatol ng Panginoon. Hindi ka maaaring manalangin laban dito. Hindi ka maaaring manalangin
laban sa galit ng Panginoon na darating. Kailangan mong maunawaan yan. You need to understand that ang paghatol ay ibubuhos ni Kristo at sino ang makakapigil dito? Kailangan mong matanto na sa Revelation chapter 8 ay nagkaroon ng katahimikan sa kalahating panahon habang tinatanggap ni Kristo ang mga panalangin ng matuwid. Ang mga panalangin ng matuwid ay umakyat sa langit at pagkatapos na matanggap ito ni Kristo, ang mga baga ng apoy ay tatapon sa lupa. Ang mga salot ay inihagi sa lupa. Pagkatapos matanggap ni Kristo ang lahat ng mga panalangin ng mga banal. Ang mga naninirahan sa lupa na walang selyo ng Panginoon, ay mamimilipit sa paghihirap. Bakit? Dahil ang mga panalangin ng matuwid ay hindi labag sa kalooban at puot at hatol ng Panginoon. Mga panalangin ng matuwid ay, Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang iyong pangalan, dumating ang iyong karayaan, mangyari ang iyong kalooban, matupad ang iyong kalooban. Yan mga kaibigan, ang makapangyarihang panalangin ng mga may selyo ng Panginoon. And I need you to understand, gaano ka man manalangin laban sa salot na ito, walang balumbon ng panalangin ang makakapigil sa kalooban at paghatol ng Panginoon. Huwag ka magkamali tungkol dito. Ipinahayag ng Panginoon kung ano ang tiyak at malapit nang mangyari. Sa revelation niya, sa kanyang pahayag, kapag ang mga makasalanan ng mga tao o ang mga kasalanan ng mga tao ay umabot sa langit, ang Panginoon ay naglalapat ng mga paghatol tulad ng ginawa niya noong mga araw ni Noe nang ang mga tao ay patuloy na naglalasing at nagsasaya, patuloy na ginagawa ang kanilang makamundong mga gawain sa kabila ng babala ni Noe na ang lupa ay pupuksain. Tulad ng pagsunog sa Sodom at Gomora dahil sa homoseksualidad at lesbianismo at pangangalo niya. Ang mundo ngayon ay ganyan. Ang pagkawasak ng Jerusalem, ang Panginoon ay nagpapatupad ng paghatol at ang mga propeta niya ay hindi nananalangin laban dito. Nananalangin ba si Noe laban sa puot ng Panginoon? Hindi. Ginawa niya ang sinabi sa kanya sa loob ng maraming taon at matiyagang binuo ang arko habang naghihintay sa pagdating ng paghuhukom. Ang lahat ng ito ay naitala sa Biblia para sa ating pag-aaral at pagpapayo. Ang Panginoon ay nagpapatupad ng paghatol at hindi natin ito mapipigilan. Kaya mga minamahal, hindi ka maaaring magpatuloy na mabuhay ngayon na para bang pinapahintulutan ng Panginoon na magpatuloy ang kasamaan dahil lamang sa lahat kayo ay nananalangin. May panahon ng Panginoon para sa lahat ng nakasulat. Kailangan mong malaman ang oras ng panahon. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Kailangan mong makita ang mundong ating ginagalawan upang hindi siya dumating sa iyo na parang magnanakaw sa gabi. Kaya, ang nabigong sabihin sa iyo ng iyong pastor ay, hindi ka nananalangin laban sa kalooban at galit ng Panginoon. Ngunit ikaw ay manalangin na ang mga salot na ito ay magdala sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Na ang mga tao ay titigil sa pagsuway sa mismong salita na lumabas sa bibig ni Kristo.
ang 10 utos. Ipanalangin na marami ang magbalik sa katuwiran, sapagat ang Panginoon ay patuloy na maghahatid at ng paghatol sa mga makasalanan. Kailangan malaman mo to, na kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan kung gusto mong takasan ang lahat ng mga salot na ito na darating. Dahil ang mga ito ay hindi magiging maayos. Kailangan mong pagsisihan ang iyong paglabag sa mga kautusan ni Kristo. Pagkatapos mo magsisi, at sa gayong paraan lamang ay maaari kang lumapit ng buong tapang sa harap ng trono ng biyaya sa oras ng iyong mga pangangailangan. Pagkatapos mo magsisi, ay tatanggapin ng Panginoon ang iyong mga panalangin. At pagkatapos ng iyong panunumbalik, ikaw ay magkakaroon ng kakayahang iwaksi ang iyong takot sa kung ano ang mangyayari. Paparating na ang apoy. Fire is coming. A storm is coming. May paparating na bagyo. Ngunit, ang walang kasalanang anak ng Panginoon ay marunong magtatag ng sarili. Alam ng masunuring anak ng Panginoon na kasama niya ang Panginoon sa panahon ng tukso. Kasama niya ang Panginoon sa panahon ng tukso. Hindi siya magagalaw. Siya ay hindi makikibakal laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman sa sanlibutan ito, laban sa espiritual na kasamaan sa matataas na dako. Nakikipagpambuno siya kay Satanas, at ang masunuring anak ay makalakas sa Panginoon. Inususot ang kanyang buong baluti ni Kristo. Ang isang walang kasalanan na anak ng Panginoon ay kayang tumayo, may bigkis sa mga baywang ng katotohanan, suot ang baluti ng katuwiran, ang kanyang mga paa ay may sapin sa paghahanda ng Ebanghelyo ni Jesucristo, gamit ang kalasag ng pananampalataya at helmet ng kaligtasan. Hawak ang espada ng Espiritu na siyang salita ng Panginoon. Ngayon po, ang nabigong sabihin sa iyo ng pastor at mangangaral na iyon ay ang pagtitiyaga o pagtitiis ng mga banal at yaong mga tumutupad sa mga utos at pananampalataya kay Jesus. Inihayag yun ni Jesus sa Revelation chapter 14 verse 12. Kaya hindi ka maaaring tumayo sa huling panahon na ito kung hindi ka kabilang diyan. Ngunit, ang anak ng Panginoon ay magiging katulad niya. At tulad din na Shadrach, Meshach at Abednego sa nagniningas na hurno. Ang anak ng Panginoon ay magiging katulad ni Daniel sa yungib ng leon. Tulad ni Moises sa harap ng dagat na pula. Tulad ng mga apostol at mga disipulo ni Kristo na nahihirapan o pinahihirapan, binato, pinaglalagari at ipinako sa krus. Lahat sila ay tapat hanggang sa kamatayan. Sa huling araw ng propesiya, kapag ang ikalimang anghel ay nagpatunog ng trumpeta, ang Panginoon ay magpapakawala ng salot sa mga lumalabag, magpapakawala ng pagkonsumo ng matinding pagdurusa at matinding pagkasunog upang habulin sila hanggang sa sila ay mawasak. Ipadadala ng Panginoon sa mga lumalabag ang pagdurusa ng pag-iisip. Ang lahat ng sakit at pagdurusa na ito ay darating sa mga lumalabag, hahabulin sila at aabutan sila hanggang sa sila'y malipol. Dahil ang mga lumalabag ay tumatangging makinig sa tinig ng banal na Espiritu upang sundin ang kanyang 10 utos at maging isang tapat na disipulo
ng pagkabuhay na maguli. Iniutos ng Banal na Espiritu ang pagsunod sa 10 utos at pananampalataya sa pag-asa ng pagkabuhay na muli. Ngunit tumanggi ang mga mananalansang. Sa makatuwid, hindi ituturing ni Kristo ang pagkatao ng matanda o ang magpapakita ng pabor sa mga bata. Ang mga nauhulog na anghel ay pinakawalan upang pahirapan ang mga lumalabag. Makikita natin ang lahat sa susunod na Sabat sa pagpapatuloy natin sa natitirang bahagi ng chapter 9. Kaya't magsibangon kayo, mga minamahal. Magsigising kayo sa inyong pagkakatulog. Nalalapit na ang pagdating ng dakilang hari. Hanggang kailan ka mag-aalinlangan sa dalawang opinyon? Hanggang kailan ka mag-aalinlangan sa dalawang opinyon? If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him. Bumangon kayo, kayong mga natutulog. Ipagpag ang inyong pagkakatulog, ang tawag niya. Halika at punuin ninyo ng sariwang langis ang inyong lupain. Bungkalin mo ang inyong tigang na lupa. Bungkalin mo ang iyong matigas na puso. Sumigaw ka sa mga lansangan at huwag mong hayaang tumahimik ang iyong boses, sapagkat ang pagdating ng dakilang hari ay malapit na. Bumangon ka at sumisikat na ang iyong liwanag, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumisikat sa iyo. Naghihintay tayo sa Panginoon. Maging matatag at lakasan ng loob at maghintay sa Panginoon. Sinabi ni Jesus sa pilay, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Lumakad bilang anak ng Panginoon. Subalit, bakit ka nagtatagal? Ano pa ang hinihintay mo? Bumangon ka at magbautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Gumising kayong natutulog at bumangon sa mga patay at bibigyan kayo ni Kristo ng liwanag. Mga kapatid, kailangan mong malaman ang oras na ngayon, oras na upang gumising sa iyong pagkakatulog. Sapagat ngayon ay mas malapit na ang ating kaligtasan kaysa noong tayo ay nagsisampalataya. Halika at tayo mga tuwiran, sabi ng Panginoon. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay mapula, sila'y magiging maputi na parang nyebe. Bagaman sila'y mapupula gaya ng matingkad na pula, sila'y magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo ay nagnanais at masunurin, kayo ay kakain ng buti ng lupain. Ngunit kung ikaw ay tumanggi at maghimagsik, ikaw ay lalamunin ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ang mga propeta ay tumatawag, manumbalik kayo sa Panginoon. Sinasabi ng anghel sa malakas na tinig, matakot sa Panginoon at sambahin siya dahil darating ang oras ng kanyang paghatol. Matakot ka sa Panginoon at sundin ang kanyang mga utos dahil nalalapit na ang oras ng kanyang kahatulan. At ako po ay tumatawag sa inyo, aking minamahal, aking mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga kaibigan. Inaanyayahan kayo sa hapunan ng kasal ng Panginoon. Si Jesus ay darating at ang kanyang pagdating ay malapit na. Magsisi ka ngayon sa iyong mga kasalanan, nakikiusap ako sa iyo. Tumalikod ka sa mga kasalanan sapagkat si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Namatay siya upang sirain niya ang mga gawa ng dyablo na nasa iyo. Ang
Ang sabi niya, sino man ang magkasala ay nakagawa ng paglabag sa 10 utos dahil ang kasalanan ay paglabag sa 10 utos. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay sa 3 araw upang magkaroon ng kapangyarihang madaig ang kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsisi, mga minamahal, at maniwala sa Ebanghelyo na lumabas sa bibig ni Jesus at magpabautismo sa pangalan ni Jesus, sapagat ang sumasampalataya sa Kanya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Praise the Lord.
Sinabi ni Jesus, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Maging masigasig nga kayo at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasama ko. At ipagkakaloob ko sa kanya na maupong kasama ko sa aking trono. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Pagkalain kanawa ng mahal na Panginoon Jesucristo ng lahat ng kanyang mga gawa at biyaya. Sambahin natin ang Panginoon Jesucristo. And so, in the name of Jesus Christ, in the church I bind the devil. In the church I bind sin. In the church I bind the Trinity. I bind ditheism. And I bind false doctrine. In the church I bind false prophets. In the church I bind adultery, fornication, sodomy, and homosexuality, and lesbianism. In the church I bind all transgression against the 10 Commandments, disobedience, witchcraft, uncleanliness, drug addiction. In the church I bind sickness and all manner of disease, poverty, mental illness, incest. In the church I bind gossip and backbiting, slander, hypocrisy, and all the unfruitful works of darkness. In the church I bind every manifestation of Satan. For Christ built his church upon the apostles' doctrine, and the hound dogs and demons of hell shall not prevail. In the church I loose righteousness, justification, redemption, and wisdom. In the church I loose sanctification, joy, peace, love, and brotherly kindness. In the church I loose the Holy Spirit in the apostles' doctrine. The apostles' gospel sets loose steadfastness, a sound and stable mind. The apostles' gospel sets loose a good conscience, peace, health. The apostles' gospel sets loose blessings. Blessings in the church, blessings in the soul, blessings in the spirit, blessings in the mind and body, blessings in the marriage, blessings in the family, blessings in the field, blessings in the storehouse, blessings in the pocketbook. I lose sanctification, holiness, and blessings. The apostles' gospel sets loose strong faith in Jesus Christ. In the body of Christ, I bind the powers of darkness and loose the powers of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, receive the Spirit of the living God. It's not bad day, just like Jesus said. He broke the prison sin and death, and he rose up from the dead. Now we have a new beginning. Happy Sabbath. God bless you. And the King